copyright sa kanta nga atong ginagamit sa introduction, no? So aton na siyang dili nato na siya appeal sa atong recording, not anymore, no? Sukad karon dili na nato na siya appeal sa atong mga recordings aron nga dili na kita ma-block, and we don't care about the song, no? Although it gives a great deal regarding sa concept sa atong ginatun-an diri. It's the voice of truth nga atong ginatan-aw, no? And anyway, kung wala may kanta regarding niya na ang kamaturan sa Dios, magpabilin nga kamaturan, no? So well, kung dili sila gusto nga ibutang nato sa atong recording kana nga music, then it's okay, right? Alright, so let's go back sa ato ang introduction. So ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios, that's inspired of God, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Now, I don't know kung unsay nahitabo sa atong silingan ug medyo gwapo atong background, but again, no? Bear with me. Di man ako po sila pwede i-off ang ilang sounds and batuhon ka na ako sila dito, because it's their own freedom, no? So you have the freedom to listen carefully, not the music in the background, kundi ang atong ginaistoryahan din, no? So gwapo kay ni ato ang kuan dire. But anyway, let's continue. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon at tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pamagi magapadudlo sa pulong sa kamatuoran. O again, ang ato na pod nga reminder kanato once again that this Bible study is designed only for believers, o kung kinsa man karon nagapaminaw through live or through recorded messages, kini nga pagtulun-an para lang ni siya sa mga magtotoo. Kung ikaw karon dili pa sigurado sa kaluwasan or dili pa gid kakahibaw kung sa kaluwasan nga pamaagi ang gihatag sa Dios, timani kini nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa imong pagtuo. Nagingon ang pulong sa Dios nga si bisan kinsa man tungod sa dakong gugma sa atong Dios sa tanang mga katawhan ining kalibutan na iyang gihatag iyang bugtong anak, nga si bisan kinsa man nga motuo kaniya dili na malaglag pa apan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ni Apostol Pablo, mutuo ka sa atong Ginoong Kristo o maluwas gayud ikaw, apil na ang imuhang banay kung pareha sa pagtuo ilang buhaton ka na nga pagtuo nga imuhang buhaton karon, no? It's your decision. Apan ato na matunan karon unahan karong taud-taud lamang, apan kinahanglan ikaw nga makasabot nga ang kaluwasan pinagi lamang sa imong pagtuo. Walay laing buhat nga imong gikinahanglan, tuohan nimo si Ginoong Kristo, maluwas gayud ikaw. O kung sa mga believers karon, gi-remind nako kaninyo nga kinahanglan limpyo ikaw at tubangan sa atong Dios, walay unconfessed sin, no? O kung dili man kana tinuod karon sa imong kinabuhi, pwede nimo na kana buhaton karon. Ug ang ikaduhang reminder nga ikaw mismo mag-desire sa pulong sa Dios. Ingon pa din ni Apostol Pedro nga sama sa mga bag-ong nahimugso nga mga kabataan, mangita kamo sa sincero nga gatas sa pulong aron nga mutubo kamo dinha. Okay? So maybe 10 or 15 seconds with the background, of course. I-focus ninyo kagalingon ngadto sa atong Dios mano-mano, exercising your own priesthood mano-mano sa atong Dios, confessing sin if necessary using 1 John 1:9. Kung dili man, then you simply pray nga sa taod-taod nga oras medyo mawala na atong sounds and we will have a stable internet connection. Let's pray. Father, it's amazing to know about your divine decree, and it's amazing, Father, nga ang mga butang nining kalibutan na walay bisan usaman ang nagahitabo nga matawag na mo amahan nga aksidente. Even right now, this moment, kaning concept amahan regarding sa freedom, that any person can do anything sa iyang kinabuhi. And while we are studying ining oras amahan, ginatana usab namo nga pwede gayud mahitabo nga dunay mga disturbances nga ma-experience namo amahan, but it's our freedom to continue sa among study, not considering amahan sa mga sound sa background nga nagakos amahan og dako kayo nga disturbance sa among mga pagpaminaw. Bisan pa man amahan ang kamaturan nimo magpabilin kini, og nagapray ako mahan nga ikaw maghatag sa mga nagapaminaw karon og
capacity amahan to have focus sa pagpaminaw dinhi lamang sa among ginatun-an og dili sa mga background noise nga pwede na mo amahan nga ma-experience yan. Gibalik na mo kanimo ang pagpasalamat ug mga pagdaig ug tudloy kami karon pinagi sa balaan nga espiritu. Amen. Alright, so let's go back. And again, ang atong natunan last time is regarding the concept of Romans chapter 8, verse 28. It says, kung nain nyo mga Bible diha, pareho kog open din ha sa Romans chapter 8, verse 28. No? Kaya kung wala mo yung Bible, pwede nyo ma-open diha sa studylight.org, www.studylight.org. You can open up Romans chapter 8, verse 28. O kung naana, pwede ninyo kana nga tanawon sa inyo ang kagulingon nga version. Akong ginagamit is King James Version, and it says, and we know that all things work together for good. And we talk about ining nga butang all things, walay butang ining kalibutana that is not considered all things. Tanang butang, no? Work together for good. And this good, nga ito natanaw gahapon, is the agathos good, which is the ultimate good. And sometimes, naibala na ito gahapon nga, dili tanang good nga itong ginatanaw din is something to do with the present moment nga ang butang imong gibuhat or imong gidecide correctly. It has a consideration about the future times, no? Dili siya ultimately the moment nga doon na kay gibuhat nga maayo, it will result good simultaneously or si tawag na dayon-dayon, no? Dili usahay gani mo take pa ni siya og years, even would take a lifetime for you to consider it to be good. Ngano man tungod kay ang gitanaw sa atong Dios is dili ang present, no? He sees everything from point to point, from start to finish. Busa dili nimo kinahanglan mahadlok, no? Unsa man ang mga butang nga naghitabo sa imong kinabuhi karon, because it doesn't really matter. What matters is you're still alive, number 1. Number 2, gitagaan ka sa atong Dios og freedom to continue sa life nga iyang gipakita sa imuha or gipakinabuhi sa imuha, and allow him to be God to make everything would result good para sa imuha, no? And you can really imagine ini nga mabutang or ma-appreciate mo ni siya nga mabutang if you have come to a point of understanding who your God really is. Kinsa gyud ang imong Dios, unsa iyang attributes, na experience na ba nimo kini nga mga attributes sa imong kinabuhi sa pamaagi sa atong Dios. Nga naman tungod kay nag-ingon din to them that love God, and we consider about love and the concept about love kaniadto nga ang gugma wala siya nagsugod sa emotion. Do you remember that? And kung karon pa nimo na nadunggan, ang gugma wala nagsugod sa emotion. Even God has no emotion, no? So dili ta makaingon nga tungod kay nahigugma ang Dios, umayon ka nahigugma ang Dios, nagpula-pula siguro ang aping sa Dios pag ingon niya nga nahigugma siya sa imo. No, dili ingon ana. Ang gitanaw sa atong Dios is kini nga concept about human love nga nagasugod siya dili sa emotion kundi nagsugod siya diha sa thought, mentality, thinking. Unsa imong nahibalaan regarding sa imong Dios? Then comes kung nakabalo ka og kinsa imong Dios, unsa iyang attribute, do na siya gitawag nato nga kani iyang attribute. And again ginabalik-balik nato always, no? Ug aron din nato malimtan, mo kana siya ang ato ang unsa tawag nini? Ang ato ang Dios. This is sovereignty, eternal life, love, justice, righteousness, omnipotence, omnipresence, omniscience, immutability, and veracity. Immutability, dili siya mausab. Veracity, kamatuoran, no? O kung nakita nato nga ang atong Dios tinuod gugma man siya, no? Unya naga-function siya diha sa iyahang integrity, the love, justice, and righteousness, and omniscience siya. Kahibaw siya sa tanang mga butang nga nagahitabo. Even gani ang mga possibilities, of course, in God's divine decree, wala na possibility, no? Apan sa tuwa karon doon na pa yung mga posibilidad. Okay? But sa iyang pananawan diha sa iyang omniscience, tanang mga butang is already a reality. The moment nga iyang gi-push ang button sa creation, everything
must come into reality. Munang dili ka angay mahadlok. Kung masabtan nimo kini nga mga butang kung kinsa gayud ang imuhang Dios, then dili ka angay mahadlok og makadevelop ka gikan diha sa thought, makadevelop ka sa aton Dios og respect, no? Unsa daw to ang human love? Nagasugod siya sa thinking, thought process. Unsa imo nasabtan regarding sa imong Dios? Og mag-process siya going towards gitawag nato og respect. Can you respect somebody you don't know? I don't think so. Nalimot lang ko. There was a kasi tawag gini. Maayo kay siya nga gamit sa iyang musical instrument. That niya kani siya one time before siya nag-conduct sa iyang concert anang lugar, no? Anang buntaga niadto siya sa gitawag nato og terminal sa train. Unya dito sa terminal sa train nagkalo siya, wala siya nagpakita sa iyang naong. Unya nagtugtog siya og gwapo kay nga music piece. Ang mga tao niagi lang, well, uban gani gihulugan pa siya og piece $1, one dime. Ang uban hulugan siya og $1. Mura ba paminaw siguro nila nanlimos ang tao, no? Unya sige siya og play dito. They don't know nga kato siyang tawhana nga naga-play sa iyang musical instrument dito would be the person who will conduct anang gabi una og usa ka concert nga mag-cost kanila og $25 pinakaubos and $250 para naa diha sa pinakatubangan. Can you consider na ba sila respect sa tao? If they don't know the person, then they cannot respect the person. Wa magani sila kaila, so they don't respect. They just pass by. Itsahan nila og piso. Piso siguro sa tuwa diri karon. One dime sila dito. It's just a quarter, no? Nga ilang ginaitsa sa mga pulubi na they thought nga pulubi ang tao, no? So usa akong gina-istorya sa inyo dinhi, if you don't know your God by thought process, then dili nimo ma-develop ang respect ngadto kaniya, no? Og dili nimo ma-develop ang respect ngadto kaniya, then comes emotion nga dili pod nimo masabtan gayud ug kinsa imong Dios. And oftentimes, no, kasagaran sa mga evangelistic crusades, kasagaran sa mga evangelistic nga mga efforts, naga-focus sila ngadto sa sinfulness sa tao, naga-focus sila ngadto sa pagkaalaot sa tao, and then naga-focus sila ngadto sa emotion sa tao, and as a result, these will develop emotional response towards their God. A sorry for sin is an emotional response. Okay? Which is not really something nga gusto mahitabo sa atong Dios. You should know kung nganong iyang gialaw ang fall, nganong gialaw niya ang sin sa imong kinabuhi. And you should know nganong imuhang kinabuhi nining kalibutan is on a matter of kanabang gitawag nato og mura bag kahulugon na daplin sa bangin before kaniya padunggon og gospel message, nato na an emotional concept kundili didto sa concept regarding kinsa si Jesus Christ, unsa iyang gibuhat dito sa cross, og unsa ang mahimo nimong response regarding sa gospel message nga mo nadunggan. And not by emotion, by the way. Kung doon na may emotion, is because you have understand first. And you respect God until such time it develops emotion. Of course, ang ikaapat ni Ana regarding sa human love is dili nato may istoryahan regarding God because it's about sex. Nobody can make sex with God. So, we cancel out ana nga butang, and it says here, to them that love God. Okay? How do you love your God? Is by emotion? Okay? Is it something like when you remember your God, you can cry? No, dili ingon ana. Umutulo imong luha? No, dili ingon ana. It should be developed through thought, mentality, respect, and emotion comes third. To them who are called according to His purpose. Muna sa atong gitanaw last time. To them who are called according to His purpose. Kinsa man ni sila nga mga tao, by the way? Kinsa man ni? Na ba yung mga tao nga gipili sa atong Dios aron maluwas? I don't think so. No? However, doon na siya gipili nga kinsa man kadtong nakita niya sa iyang omniscience from eternity past, iyang nakita nga kini nga tawo mutuo nga si Kristo namatay dito sa cross, gibayaran niya tanang mga sala, o kung tuhan niya kini maluwas siya. The moment giningon siya, I believe,
kana siya nga decision from eternity past, gi-record kana siya sa aton Dios ngadto sa iyahang divine decree nga siguraduhon niya by the time nga kini nga tawo ipanganak ug moabot ang iyang edad, kung kanusa man ang edad nahitabo nga nag-decide siya, it will really happen. Ug tungod sa gospel message nga nadunggan, he will believe. No? Ug walay gitawag nato diha nga pinugsanay. It's by divine decree, and God's divine decree gibutang niya din ha nga tagaan niya ang tao capacity nga mopili, ug tungod niya nga pagpili kinsa man ang mopili, pabor or batok sa aton Dios. Pabor sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, then iya kanang record ngadto sa ihang divine decree, ug didto sa reality matuman gayud kana. Ingon ana gayud ang gibuhat sa aton Dios. Wala siya nagpili kung kinsay malangit. Wala siya nagpili sa tanang mga tao nga ipanganak. Well, ikaw impierno ka, ikaw langit ka. Wala siya naging uniana, no? You have to decide for that, and from eternity past nakita na siya sa Dios, so that in time you will believe on the gospel message. The gospel message is being preached and you will believe, no? Mao na siya. So, kinsa maning mga called? The answer is tanang mga tao. Ang gospel message is brought forth sa tanang mga tao niining kalibutana. Na moingon ka karon, sa unsang pamaagi? Na istoryahan nato na kagahapon, di ba? Nga ang atuang Dios iyang gi-reveal ang iyang kagalingon pinaagi sa iyang creation. Now, before tamuadto niya na ang 1 Timothy chapter 2 verse 4 nagiingon siya dinhi. Who desires Kisa man na? It's God who desires all man to be saved and to come to the knowledge. Now, before tamuadto sa unahan, who desires? God desires all men. All men. Kisa man yung all men? Is it all men some? Or all men Filipinos? Or all men Amerikano? Or all men, kisa man ang mga all men? Is it all men past, present, future? Kisa man ni sila? Of course, ang atong tubag niya na is tanang mga tao, no? Bisan kinsa ang mga tao nga ipanganak ining kalibutan nga buhi are considered by God all men. O kung sa iyang gingon niya na, it's God's desire that all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. And one of the reason nga ang mga tao dili sila makapaminaw o makaadto sa kamatuoran, dili sila makaadto sa kahibalo sa kamatuoran, number one, it's because of the fact that Satan invented religion. Because of religion, men cannot go to the truth, not anymore. Okay? The moment kay panganak sila ining kalibutanan, their parents is involved with religion, and because of that religion, ang mga kabataan hantod nga magdako didto masulod sila mga una-una kung unsa ang pagpanudlo sa ilahang relihiyon. Okay? Now, is Christianity a religion? The answer is no. Christianity has never been a religion. It's a relationship with God. Kung ikaw dili mo tuon niya na, then it's fine. You can text me, you can call me, and tell me, hey, you're wrong. And tell me, ngano asa man ko dapit nagsipyat niya na. And the first religion nga na-invento, no, is kung nahinumdum mo niya atong time sa fall ni Adam and Eve, the first religion nga gibuhat is ang religion sa dahon, no? And then later on nag-develop ang tao na pud og another religion. Kahinumdum mo sa tower is also another form of religion. Okay, they thought nga pinagi sa Tower of Babel masave sila sa flood, and many other things, no? Daghan kay mga klase-klase nga mga religion hantod karon. In fact, Christendom, yun na siguro atong gamiton nga term, because Christianity again is not a religion. Sa tanang mga tao nga nagatawag sa nagkagulingon nga mga Christians, which most of them are Catholics, and the others are some other forms of denominations, no? We already have reached 36,000 plus religion or denominations under Christianity. Umayon kag 36,000 plus? Yes. Any religion or denomination nga nagagunit sa Bible, any denomination nga nagahisgot about Jesus Christ, any denomination nga nagatuo about the God of Israel, Isaac, and Jacob, these were called
Christians sa kalibutan. Okay? But the true Christians are those people who have made decision that Jesus Christ would be their Savior. Mo na siya ang tinuod nga Christians. Is it something about dili na siya religion? Dili na siya religion is because of the fact that Christianity can be, or ang mga tao nga na-involved sa Christianity can be a member of any other churches. Okay? Because the body of Christ is only one. Wala siya na divide, wala siya na separate by denominations, no? Denominations and religion is of Satan. Okay? Dili na siya iya sa Dios. Ug nganong naingonana man na siya tungod kay ang mga tao do na sila capacity nga mo buhat sa ilang koglingon nga desisyon nga moingon sila mo ni siya ang pasabot ni ini nga pulong ug wala koy labot sa imuhang definition ni ana or pagpasabot ni ana. Og tungod ni ana nag-cause og separation between believers from other believers, no? When we talk about truth, it's only one absolute truth, and that absolute truth can only be found in a rightly divided word of God. Mo na siya ang pamagi. Now, 2 Peter chapter 3 verse 9, it says, "The Lord is not slow to his promise, as some count slackness," sa King James, "but is patient toward you, not wishing for anybody to perish, but for all to come to repentance." And it is a metanoia, a change of mind. Okay? So, wala siya nagatanaw nga ang mga tao dunay muadto gayud sa impyerno. He is wishing, sa King James 2 Peter chapter 2 verse 3:29, "The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering," that's patience, "to usward," to all of us, "not willing that anyone or any should perish, but that all come to repentance." No? So with that in mind, maklaro nato that it is not God's desire that men would go to hell. If kung doon na may mga tao nga moadto sa impyerno, it's because they have the capacity to choose not to believe on the gospel, o gusto nila nga moadto sila ngadto sa impyerno. It's their choice. But as long as buhay pa ang tao, doon na pagyapon sa capacity nga maminaw sa gospel o motuon ini kung masabtan niya ang gospel. No? So, sa kaniadto nga wala nakadungog sa mga gospel, giunsa man sa Dios nga kini nga mga tao makahibaw nga doon na gayo Dios. Pinagi siya ang creation. Okay? Pinagi usab sa human conscience. As we see in creation, Psalms 19 verses 1 to 2, Romans chapter 1 verse 18 to 20. Pinagi sa conscience sa tao, Romans chapter 2 verse 14 to 15, natun-an nato ni sa gahapon. Pinagi sa written word, Matthew chapter 4 verse 4 and 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pinagi sa living word, that would be Jesus Christ, no? Para sa mga tao nga nabuhi atong time nga na si Jesus Christ, they have seen the living word of God in the flesh. The word was made flesh. No? As we see in John chapter 1 verse 4 and John chapter 14 to 18. Okay? Chapter 1 verse 1 to 4 and John chapter 1 verses 14 to 18. And even Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Okay? Kung kaniadto atong Dios nakigistorya siya ngadto sa mga prophets in any ways, right now it's in the last day, it is his son. And pinagi pod sa mga spoken words, no? Pinagi sa pagpamatbat sa pulong sa Dios. And according to Ecclesiastes chapter 3 verse 11, he has set in eternity from eternity in the hearts of all men. And he says this, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, it says, he has made everything appropriate in each time. Okay? In each time, he also set eternity in their hearts. Eternity in their hearts, yes. Eternity future. What would be the end of everything? No? Asa man po nagsugod ng tanan, he has set everything in their hearts. Appeal na ini ang concept regarding sa Dios, regarding sa sinfulness sa tao, and his need for a Savior.
Ug ingon niya dinhi, yet so that man will not find out the work of God. Why? Tungod kay dili niya gusto. Okay, tungod kay dili niya gusto maminaw sa pulong sa Dios, which God has done from the beginning even to the end. Man will not find. Why? Because they don't want to find God. Okay? They don't want to find God. No, ang Dios nagbuhat sa tao nga doon na gayoy kagawasan sa pagpili. Timanan nato na. O ang kini nga kagawasan ihang papilion ng tao, either dawato niya ang kinabuhi nga walay katapusan o kundili. Ug matag usa ka nato moabot gayod sa adlaw nga makaamgo kita nga doon na gayoy tinuod nga Dios. Gitawag nato na siya og God consciousness. Ang usa ka tawo, ang usa ka bata moabot siya sa God conscious age. Na wala ta nagahisgot regarding sa age of accountability, because the question regarding age of accountability is a matter of a question kanung sa ama na siya mahitabo. Some mother would say at the early age of 3 years old, the moment ang usa ka bata mag-sin. No, not really, no? Because ang gitan-aw nato dinhi is God consciousness. Kanung siya nahimong conscious about sa Dios. Kanung siya nangutana siya kagalingon, do na bagyo Dios. Kanung siya nagatan-aw nga kinsa man ang nagbuhat sa langit, kinsa may nagbuhat sa buwan, sa adlaw, kinsa may nagbuhat sa mga stars, sa kahoy, sa tao. That's the time that a child has now the capacity to think about God. And if you're a parent, okay, doon na kayo mga anak, no? Unya, nakabantay gani ka nga imong mga anak nagapangutana na regarding niya nga mga butang. You should realize that kana siya nga bata is now going towards God's consciousness. Mahimo na siyang God conscious nga bata. Mahimo na siya pwede na siya maminaw kung unsay nahitabo ug nganong naa siya ining kalibutan na pwede na siya maminaw sa gospel, and with his own volition, freedom of choice, pwede na siya mutuo niya nga gospel. Okay? Now, mayong kakaron unsa day mahitabo sa bata kung wala pa siya niabot sa ingon-ana nga edad unya namatay siya. The answer is good for that child. Tungod kay he's in the hand of God. Okay? He's in the hands of God. Dili ka angay mahadlok sa iya, because God is able to save the child because of the work of Jesus Christ. Nga naman, dili niya pwede ilabay ang bata ngadto sa impyerno, and eventually ilabay niya ngadto sa lake of fire without even a choice. Kada usa nato gipanganak ning kalibutan na wala kitay choice. Apan sa pagdako nato doon na kitay choice whether to believe or not to believe. Okay? Busa dili nato pwede maingon nga ang usa ka bata nga bata pa, gamay pa, no? Dili man ni siya maimpyerno tungod kay wa pa man siya gibuhat nga sala. That's not accurate. Okay? In fact, ang Bible nagaingon nga tanang tawo nga ipanganak ining kalibutan is already fallen and is considered by God sinner and is separated by God from God. Okay? Na dili tungod sa iyang binuhatan nga sala, ha? Kundi tungod kay gipanganak siya under Adam. O ang sala nga the moment nga gipanganak siya ning kalibutan, the moment nga nisulod diha ang iyang soul life, ang kinabuhi human life nga gihatag sa atong Dios diha kaniya pinagi sa pag-impute kaniya og kalag niya nga lawas. That's the time nga kana siya nga tao is considered physically alive but spiritually dead. Okay? Not because nagbuhat siya og sin, but because he is a human being. Okay? Now, the question now is this. Kung mamatay siya ingon na nga condition, malangit ba siya? The answer is yes. Okay? Malangit siya tungod kay covered siya sa gibuhat ni Kristo dito sa cross o wala siya kapasidad sa pagpili pa. Now, sa maong pangidaron, kung moabot man ang imuhang kinabuhi ni anang time, and most of us, I would consider nga naa kita diha sa punto sa God consciousness, and maybe some of you nga nagpaminaw niini karon nga mensahe are already saved, have come to a decision that I believe in Jesus Christ as my personal Savior. Nakaingon ka na niya na sa imong kinabuhi, then you're saved. No, I believe nga dito sa cross, whatever He has done dito sa cross, He had paid for all the penalty of my sin.
gibayran niya ang tanan akong mga sala, past, present, and future, you're saved. No? And you believe that He is buried and He was resurrected the third day. Okay? Ascended and seated down at the right hand of the Father. That person is now a born again believer. No? Now, sa maong pangidaron, kung ang magpabilin man kita positibo ngadto sa Dios regarding sa mga butang nga giandam sa Dios ngadto kanimo, siguraduhon gayud sa Dios nga makadungog siya sa gospel. Okay? Siguraduhon gayud sa Dios kung positibo kini nga tao, no? Kay kisa magyud ay nahibaw kung say kamaturan o kung say dili kamaturan. Labi na kung wa siya nahibalan. Wa gyud, no? Walay tao nga nahibaw niya na apan ang atong Dios siguraduhon niya nga kung doon may tao nga positibo ngadto sa iya, okay? Siya mismo ang mag-set up nga kini nga tao makadungog gayud sa gospel message. O of course, pagkadungog niya ng gospel message, does it mean nga saved na dayon siya? No, not really. Kinahanglan niya mo decide, no? Kung mahimo kita nga negatibo sa plano sa atong Dios, mahimo kitang negatibo ngadto usab kaniya regarding kinsa siya, ug sa mga butang nga iyang giandam alang kanato, iya kitang pasagdan nga magpabilin dinha sa pagkahilayo ngadto sa kalaot. Ingon na kadako ang paghigugma sa atong Dios ngadto kanato, no? Sa mga tao. Ingon na kadako ang paghigugma sa Dios sa mga katawhan. Nga bisan gani mo decide sila nga magpabilin dinha sa ilahang pagkahilayo sa atong Dios ngadto sa pagkalaot, gitagaan sila sa Dios sa kagawasan niya na. And again, wala gipili sa atong Dios kung kinsay moadto sa impierno o moadto sa langit. Wala nagpadala ang Dios ngadto sa og kalag ngadto sa impierno aron bayaran ang ilang mga sala. Dili. Walay tawo nga niadto. Ngano man, tanang butang, tanang sala, no? Tanang sala gibayaran na ni Kristo ngadto sa cross. Busa walay dili sala ang hinungdan ngano ang tao hingadto siya sa impierno. Dili sala. Timanan ninyo na. Okay? Dili sala ang hinungdan nganong ang tao ibutang sa Dios ngadto sa impierno and eventually ilabay siya ngadto sa lake of fire. Of course, dili pod kagamay og sala ang hinungdan nganong ang usa ka tawo madto sa langit. Okay? In fact, ang hinungdan lamang nganong ang tawo niadto siya ngadto tungod kay nagpili siya nga dili siya motuo kang Kristo. Ana ra ka simple. Okay? John chapter 3 verse 18, John chapter 3 verse 36. Unsa ang giingon dito? Ang kinsa man ang hituo kaniya dili na paghahukman pa. Ang kinsa man ang wala nito kaniya nahinukman na siya daan sa silot. Okay? Tungod kay wala siya nito sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ug kinsa man ang magpabili niya ana nga mga pagtuo hangtod siya mamatay, ang kapungot sa aton Dios magpabili ngadto kaniya. Napangutana is unsa man ang kapungot, no? Is the wrath of God nga atong ginaistorya regarding His justice giving curse to that soul after mamatay siya nga wala siya nagtuo kan Jesus Christ. The curse is hell and eventually ilabay siya ngadto sa lake of fire. Okay? Ang impierno mao lamang ang temporaryo nga butanganan sa mga kalag nga wala gayud nagpili nga motuo kang Kristo alang sa ilahang kaluwasan, no? Ug dili ang Dios ang nagpadala sa tao ngadto sa impierno, dili. Pagpili kini sa tao nga gusto niya nga magpabilin diya sa pagkahilayo sa atong Dios, no? Nagaingon diya sa scripture nga kani siya nga lake of fire, o kani siya nga hell will be thrown into the lake of fire. It says here in Revelation chapter 20 verse 14, then death and Hades, that's hell, were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Revelation chapter 20 verse 14. Ang lake of fire nga gidesign sa aton Dios, gibuhat sa aton Dios, supposed to be, no? Now mayon ka nganong napa may lake of fire, I thought mahigugmaon ang Dios. Mo lagi ni ang hinungdan mga igsoon, kung di ka kasabot sa concept regarding sa angelic conflict, di gid ka makasabot nganong napay lake of fire, nganong napay hell, no? Now kaning lake of fire, kaning lake of fire is supposed to be and was created by God not for human beings, by the way. Dili ni siya para sa tao. Gidesign kini siya sa Dios aron nga ang mga fallen angels apil na si Satan
would leave niya na nga lugar because they would want to be away from God. Dili nila gusto mo balik sa atong Dios. Even gi-offer sa atong Dios ang mensahe sa kaluwasan nga kanlaan. I don't know sa klase nga mensahe sa kaluwasan. But it's just something that God offered to them, hey, get back, balik mo din sa ako. But they chose not to. And God designed the lake of fire para sila, hey, dili man mo gusto sa ako, then you will have your own place. Is the lake of fire. Okay? Then comes nga nagreklamo sila sa atong Dios, ngano ilabay man minimo sa lake of fire. I thought nga may gugmaon ka sa Dios, nga Dios. And I thought nga ikaw nga Dios mo ay naghatag sa mo. Ikaw man ang Dios naghatag sa mo ang capacity nga mo pili. Karon kung dili day mo mopili pabor sa imo, imo day ming ilabay sa lake of fire. Okay? So kung sige buhat sa atong Dios. Again, mubalik ta sa concept nga nagbuhat siya og tao to resolve ini nga conflict. In fact, isa lang unta ka tawo ang kinahanglan sa atong Dios ini. Ya? Isa lang unta ka tawo ang kinahanglan sa atong Dios niini. But it's because of the fact nga ang ato ang kaaway daghan kay siya og pasumangil sa atong Dios aron lamang dili siya malabay ngadto sa lake of fire. In fact, ang iyang ginabuhat karon is to delay. He knows nga pildi na gyud siya, no? Ang ginabuhat ni Satan karon nga time is to delay the time nga ilabay siya ngadto sa lake of fire. Madelay niya, madugayan niya. Kining panahon sa church age is the time nganong medyo dugay siya. Okay? Nganong medyo dugay siya tungod sa pamaagi, no? Nga gibuhat ni Satanas aron madelay. And one of the reason nganong na-delay, no? It's because the truth has been vanished. The truth about the gospel, number one, has been vanished away. And one of the reasons nganong mga tao dili, for example, doon na kay gospel nga tinuod. Nganong dili man mamina ang tao sa imo, number one, because your life has never come into even a point of having equality with Jesus Christ. Mo nang hinungdan, no? Nga mga tao dili mo to na siguro na istorya naman ako ni sa inyo sa China, no? Doon na usa ka missionary nga niadto og China, and somehow sa iyang paglibot-libot dito sa China, doon na siya ni amigo nga military officer. Og ako na ni-share niyo one time, pero ako lang i-clarify sa inyo ang nahitabo dito. Ngayon niya, well, gusto wa man ko'y problema sa inyong Bible, wa man ko'y problema about sa inyong Jesus Christ. Sabi nimo sa akong problema, ang Christians. No? Ang Christians. Ngano iyang problema man daw ang Christians? Okay? Tungod kay ang mga Christians walay bisan gamay nga equivalence ang ihang word sa ihang life. Now I'm saying Christians by general, ha? Wa ko nagingon nga ikaw wala kay equivalent sa word nga imong ginaistorya with regards sa imong kinabuhi. I'm telling about the totality of Christianity. Pila ra man gid ta kabuok? Pila ra man gid ka mga tao ang maihap nimo sa imong mga kamot siguro sa imong palibot nga nagakinabuhi gayud sa mga pulo nga iyang ginaistorya. Okay? But anyway, let's go back, no? Kining lake of fire is designed not for human being but for fallen angels. Mo kini ang eternal destiny sa mga fallen angels o sa mga individuals. There's any person who will choose to reject the call of God. Matthew 25 verse 41, it says, "Then he will also say to those on his left, Depart from me, accursed ones, into eternal fire which has been prepared for the devil and his angels." John chapter 3 verse 16 to 18, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." And it says here, Romans chapter 1 verse 24, 26 and 28, "Therefore God gave them, kinsa man ni? Those people who chose not for God in their lifetime, gave them over into the lust of their own hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them."
Verse 26, for this reason, again, God gave them over to degrading passions. For their women exchange their natural function for that which is unnatural. Doon na ba'y nagsiga nga light diha sa inyo mga panguna-una? Tanawan ninyo ang kalibutan karon. No? Men, women, marriage. Okay, gwapo kayo, no? So, is it the desire of God nga doon na yung unana? The answer is no. But it's their own degrading passions nga nag-cause kanila to do that for their life. Pungan ba sila sa aton Dios? Not on your life. Dili sila pungan sa aton Dios ni ana. No? If they want it, they can do it. Gusto nila magminyo lalaki, babae, is their choice. Pugngan ba sila sa aton Dios? Not exactly. Okay? Dili gyud sila pugngan sa aton Dios. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, it says here, you see, there is a level from the start is just a lust of their of the hearts to impurity. Then they go to in degrading passion, men, women relationship, even coming into a point of marriage. Okay? And it says on the third part, tungod niini nga mamutang, they did not see fit to acknowledge God anymore. Murag lisod na gyud guys sila, no? Para maminaw pa sa Dios, para motuo pa sa Dios, para maminaw pa sa tawag sa Dios silang kinabuhi. God gave them over to a depraved mind. Depraved mind? Yes. Wala na gyud maayo nga gamay, bisan gamay din na. Now, doon ay mga maayo nga mamutang nga gusto nila buhaton silang kinabuhi, but I mean regarding God's plan, not anymore. Okay? Things which are not proper. Okay? Unsa man ang dili proper natong ginistoryahan din na. Now we're talking about reality about life which is based upon the Word of God. Okay? Muna siya ang itawag nato nga proper. The called, again, ang mga tinawag sa atong Dios are all who answered the call by faith in Jesus Christ. Kinsa man ang gipang tawag atong kinsa man ang mga gipantawag o do na bay pagtawag atong Dios sa mga tao? The answer is yes. But those who are called are kato mga tao nga dunay gibuhat nga desisyon sa tawag sa atong Dios. No? Mo kini ang mga tao nga dunay nakabuhat sa ilang desisyon sa pagpili sa atong Hesus Kristo. No? And it says here, who are the called according to His purpose. And in the Greek, the word according is kata, prothesis, kaning according to His purpose. According means kata, and prothesis is the purpose. No? Kata means according or the norms or standard. This is the standard of God, the absolute standard of God. And prothesis, from the word pro, is beforehand, and tithime, to set in place. No? So this is beforehand, set in place. So this is a purpose set by God beforehand, from eternity past. Huh? And God has set standards from eternity past, and His standard is absolute and it is eternal. No? Absolute meaning dili siya 99.99, no? Dili ingon na. Absolute means 100% standard. Okay? Dili half dinhi, half didto. Wala ingon na. No? Wala laing standard nga maset ang atong Dios, not only when it is written in the Word of God. That's the only standard we have. Huh? And they will never change. And so as God sama sa atong Dios nga dili pud siya dili pud siya mousab, no? Sukad pa nagsugod ang oras o ang panahon, no? Nag-set na ato ang Dios og order regarding sa physical function
sa kalibutan, sa spiritual function sa mga tao, o wala siya naga wind up nga mura ba ang kalibutan o ang universe mura ba og duaan nga inig tuyok niya, no? Unya pag once nga mulihok na ang mga butang sa kalibutan, makaingon ikaw nga unsa ka ang atong Dios, no? Karon pag makasala ka ko, masyaka siya sa kong ginabuhat. Dili ingunahan na atong Dios. Walay bisan bisan gamay ni ana nga mga butang ngayon nakita from eternity past nga dili siya kasigurado kung unsay result niini, no? Kay bawo na siya daan ni ana. Og iyang gipili ang mga butang nga nagahitabo dinhi sa kalibutan. Iyang gipili. Iyang gipili nga matuman kini gayod subay sa iyang kabubuton o subay sa kabubuton sa mga tao nga iyang gi-set up nga maapil ni ana nga divine decree, no? Ug walay gamay diha even the details of life. Again, no? Walay bisan gamay nga detail sa imong kinabuhi nga dili sigurado ang atoang Dios nga nagahitabo kana, no? Para sa tuwa karon medyo murag maalanganin, no? Pero para sa atong Dios sigurado kana, no? Dunay nag-chat sa tuwa. Okay. Let's continue. In Romans chapter 8 verse 28, doon na siya duha ka condition. Ingon niya diri regarding sa promise aton Dios to work all things together for good in our lives, no? Number 1, we must have to consider loving God, o number 2, tinawag ba ka gyud kita sa iyang purpose. Of course, kung ikaw believer karon, then you are called according to His purpose. The problem is, can you work out ni ana nga purpose sa imong kinabuhi or not? Na og mga panahon ato kining tiwason, no? Ato kining tiwason nga concept regarding the purpose of God for our life, no? According to His purpose ato mangingon ganiya, tan-awon nato kini kung unsa ba gyud kini nga mga purpose sa ato ang kinabuhi sa atong Dios, no? Actually wala na kita igong oras o ugma tan-aw nato kung unsa kini nga purpose Biyernes, and maybe we can move out longer regarding sa mga butang nga gi-set up sa atong Dios sa atong mga kinabuhi regarding sa plan sa Dios sa atong mga kinabuhi, no? So before siguro kita mag-end, I don't know, kung atong i-record kining ato ang ending, di na lang siguro nato i-record apil ang ato ang music tungod kay I consider it nga basig mag-cause na pud ni nga dili na pud nato ni siya madunggan diha sa internet, no? So daghang salamat mga igsoon mahigala, o before kita mag-end ako i-stop ang